Paigtingin ng Commission on Elections, COMELEC, ang Committee on Kontrabigay o ang pagsugpo sa vote buying at selling sa pagsimula ng campaign period bukas. May unang balita, si Von Aquino. Simula na ng campaign period para sa national position sa Martes, February 11. Tatagal yan hanggang May 10. Sa panahong ito, opisyal ng kandidato ang mga aspirant at pwede ng mangampanya. Sasabay riyan ang paghihigpit ng COMELEC sa kanilang mga regulasyon sa paglalagay ng campaign materials. Meron kami mga operation backlash. Yung mga local COMELEC natin ay magkoconduct lagi ng mga pagtatanggal ng mga campaign materials upang masigurado na susunod sila doon sa size limitation, doon lang sila pwede maglagay sa mga public places na inaalaw natin, pero yung private properties hindi namin pwedeng galawin. Paigtingin din ng COMELEC ang pagsugpo sa vote buying at selling. Pwedeng magsumbong sa Committee on Kontrabigay o magpasa ng litrato o video ng vote buying and selling. Sabi ng COMELEC, pwede na nilang ipagpalagay na sangkot sa vote buying ang kandidato kapag siya mismo ang mga tauhan niya nakitaan ng mga kahina-hinalang kilos na maaring may kinalaman sa pagbili at pagbibenta ng boto. Yung bahay ni Mayor, may mga mahabang pila. Paglalabas, may mga dalang mga plastic na kung ano-ano, goods. Ipipresume namin si Mayor engaged sa vote buying. We have to make presumptions. It's up to them to defend themselves. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa kandidato para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify o makasuha ng election offense. Pati ang posibleng pagbili ng boto gamit ang e-wallet. Mahigpit din na imomonitor ng COMELEC katuwang ang mga e-wallet platform. Nakamonitor kasi kaya naman ng mga platform na i-monitor yan. Saan ka naman nakakita 2 araw bago mag-eleksyon, nagpapadala ng mga 300, 400, 500 tao. Medyo doon pa lang napaka-unusual yon. 10 araw bago ang eleksyon, ipagbabawal ang pamimigay ng ayuda. Sa COMELEC Resolution 11104, may tuturing na abuse of state resources kung ginawa ito ng opisyal na kasalukuyang nakaupo, kung may kontrol siya sa government resources at kung meron siyang benepisyo mula rito at iba pa. Election offense ang magbigay at tumanggap ng bayad sa boto. Sino ang maaktuhan pwedeng arestuhin ng walang warrant. Kabilang ang mga yan sa mga tinalakay sa GMA Masterclass, Road to the 2025 Elections, isang election briefing na bahagi ng paghahanda ng GMA Integrated News para sa election 2025. Ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, ibinahagi ang mga naobserbahan sa nakaraang eleksyon at kung ano ang dapat bantayan sa Mayo. If you have more than 2 watchers per polling place, you are presumed to be committing vote buying. Hindi pa po namin yan nakita implemented, and we hope to see that implemented in the May 2025 national and local elections, because that's one way politicians and their candidates skirt over this election offense of vote buying. Ang GMA Integrated News Research nagpresenta ng mga datos kaugnay sa mga nakaraang eleksyon at sa darating na 2025 elections para bigyang konteksto ang election coverage. Mahalaga ring makita ang voter turnout dahil ang pagiging vote rich ng isang probinsya o rehiyon is only half the story and becomes an advantage if registered voters actually vote. Much is at stake this May, and we will do our best with the help of our partners and friends to live up to our commitment to an honest and truthful election coverage with stories we write, with the content we produce for all Filipinos, for the Philippines. Dapat totoo. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.